Muling naging maingay ang pangalan ng dating 3 Division World Champion na si John Riel Casimero matapos itong opisyal na pumasok sa rank 13 sa Featherweight World Rankings ayon niya sa prestiyosong boxing record na website na boxrec.com. Matapos na naging aksyon sa loob ng lona, formal ang kinilala ang posisyon ni Casimero sa 126-pound division. Kapansin-pansin na dikit ang laban sa ranking dahil ang nasa rank 12 ay walang iba kundi ang Japanese boxer na si Kyunosuke Kameda, ang boksingero na tinalo mismo si Casimero sa kanilang huling paghaharap. Bagamat hindi pa ito ang major sanctioning bodies gaya ng World Boxing Council, World Boxing Association, International Boxing Federation, World Boxing Organization, malaking hudyat ito para sa Team Casimero at ayon sa mga eksperto, ang pagpasok sa top 15 ng BoxRec ay patunay na dahan-dahan na nakikilala ang muling pagbabalik ng angas ng Pinas sa pandaigdigang entablado. Hindi rin pinalampas ng kampo ni Casimero ang pagkakataon na magpadala ng mensahe sa kanyang mortal na karibal na si Naoya Inoue sa isang post mula sa Facebook page ng Cuadro Alas It's My Boy. Matapang na inihayag na sa Featherweight Division na hintayin ng Pinoy boxer ang Japanese superstar. Muli rin tinawag ni Casimero si Inoue sa bansag nitong Turtle bilang pag-uuyam sa tila pag-iwas umano ng Hapon na harapin siya sa loob ng ring. Determinado ang kampo ni Cuadro Alas na patunayan na sa mas mabigat na timbang walang takas ang monster ng Japan. Nabuhayan naman ang loob ang mga taga-suporta ni Casimero dahil sa development na ito sa kabila ng mga kontrobersiya at tagal ng pagkakataingga sa malalaking laban. Tila unti-unti na nagbubukas ang pintuan para sa isa pang pagkakataon na masungkit ang world title sa ka-4 na dibisyon. Samantala, bagamat matagumpay na nadepensahan ni Naoya Monster Inoue ang kanyang undisputed super bantamweight titles laban niyan sa Mexicanong si Alan Picasso via unanimous decision, naging sentro ng usap-usapan ang hindi nito pagkakapanalo sa pamamagitan ng knockout. Mula unang round mga kwento, naging agresibo si Inoue sa pagpapakawala ng mga matatalim na jabs at body shots. Sa ika-6 na round, sinubukan ni Inoue na tapusin ang laban sa pamamagitan ng sunod-sunod ng mga kombinasyon habang nasa ropes itong si Picasso. Ngunit nananatiling matatag ang depensa ng Mexican boxer hanggang sa huling ika-12 round. Hanggang sa dulo, ito na ang ikalawang sunod na pagkakataon na nanalo si Inoue via decision, bagay na hindi kinatuwa ng Japanese champion. Hindi ako nasisiyan sa ipinakita ko, payag ni Inoue matapos ang laban. Pero ayon kay Sean Jettel ng Boxing Writers Association of America, ang pagbabagong ito sa estilo ni Inoue ay isang matalinong ebolusyon. Sa halip na magpumilit sa knockout, mas naging mapagpasensya at maingat si Inoue, isang aspeto na kailangan niya habang tumatanda at tumarap sa mas malalakas na mga kalaban. Dahil sa mga nakarang karanasan kung saan siya ay napatumba ni Luis Neri at ni Ramon Cardenas, pinili na ngayon ni Inoue na mas tactical. Ayon yan kay Jettel, ang disiplinang ito ay paganda para sa posibleng bakbakan laban yan kay Junto Nakatani ngayong May 2026 at sa planong pag-akyat sa Featherweight Division. Mga kakwento, ang pagiging patient boxer ni Inoue ay tinitingnang susi para maging sandata niya sa featherweight class kung saan mas malalaki at mas malalakas ang mga boksingero at ayon sa mga pagsusuri, ang bagong timbang na ito ang magiging pinakamalaking hamon sa karera ni Inoue kung saan maaari siya makatikim ng pagkatalo kung hindi siya mag-iingat. Kaya medyo ang Japan ay kabado kung si Inoue ay aakyat na ito dahil nga baka sa featherweight ay doon na siya makakatikim ng unang talo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.